Hello everyone! Welcome to Tarot with Chiva. So ngayon naman po, babasahan natin ang last group na si Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and Pisces. So unahin po natin si Sagittarius. So tignan natin yung energy mo, Sagittarius. And guys, please stay tuned on this video hanggang sa huli po para makita nyo po yung kung ano ibig sabihin ng inyong sun sign, rising sign, at ang inyong moon sign. Kumbaga, continuehin lang po yun nung video natin kahapon. Kung gusto nyo pong mapanood yung video kahapon, tignan nyo po dito sa aking profile. Tapos, i-fast forward nyo na lang po yung video hanggang doon sa after ng mga reading ng ating mga signs doon. Okay, salamat. So, once again, this is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Only takes what resonates with you and leave what doesn't. Okay, titignan natin yung energy mo. Then, after ng energy mo, titignan naman natin ang iyong soulmate. Sino ang iyong best soulmate na sign? Okay, this is for Sagittarius. For Sagittarius. Magkakaroon tayo ng new moon today, no? Tonight po. Today or tonight. Depende kung nasaan kayong bansa. No? August 17th, may new moon po tayo. Mas maganda mag-manifest po ngayong araw or ngayong gabi. Alright, for Sagittarius. You have the 9 of Swords. You have the 8 of Cups. You have the Knight of Swords. And you have the Queen of Cups. Wow! Nakikita ko dito sa Sagittarius, no? Dahil malakas ang energy ni Aries talaga dahil nandun yung mga planeta, no? Dalawa meron ka dito. Meron kang Cups and meron kang Swords. No? Wala akong nakikita ditong Major Arcana. So, meron kang 9 of Swords and 8 of Cups muna. Yan. Okay? Then, you have Knight of Swords and the Queen of Cups. No? Ayan. Swords cup, swords cup. Swords cup, swords cup. Okay. Let me check muna. Mukhang nagkaroon ka na talaga ng anong tawag dito? Close, parang nagsarado ka ng isang bagay, no? Or isang relasyon na sa tingin mo is parang nagpapagulo sa iyong utak, no? Nagpapagulo sa iyong utak. No? Okay, and then, you are looking forward to something good na magpapasaya sa'yo. Dahil kay 8 of Cups. Makikita mo dito kay 8 of Cups, no, may mga nakatumbang cups, pero may mga nakatayo pa rin. Pero mag-i-explore siya. No? Okay. Yun, parang tingin ko i-follow mo talaga yung kung ano yung nagpapa-excite sa'yo. No, ayan o. Mas i-follow mo yung kaysa sa mga chaos ng gulo mo na meron ka. No, kaysa dito, sa gulong to. No? Mas i-follow mo kung saan ka mai-excite, kung saan ka magiging okay, sa tingin mo is magagawa mo yun na yung mga dapat mong gawin na may mga bagay or tao na nagpa-stop sa'yo noon. Ngayon, gustong-gusto mo na siyang i-pursue. No, may mga temptation din ako nakikita dito. No, may mga temptation din ako nakikita, no, I think kailangan mo lang talagang mag-avoid dito, no? I-avoid to. Kung hindi mo pa to nare-release, di mo pa na aayos tong mga ganitong mga chaos na nagpapa-anxiety sa'yo, nagpapa-stress sa'yo, or nagpapasakit ng ulo mo, no? I think it is time for you to avoid it. Nakikita ko din dito, no, kahit Knight of Swords and Queen of Cups, talagang if relationship to or ikaw lang, kung ang sa ibang energy to, sa tingin ko mas
care ka talaga sa sarili mo eh. Kung babae ka, kung ikaw ay feminine, no? Talagang focus ka sa iyong beauty, sa iyong may harmony ka eh. May harmony ka when it comes to giving yourself a space or time. No, very nice energy. Okay. You're doing you. Ginagawa mo naman kung ano talagang Sagittarius. No? Yun yung nakikita kong energy dito. And the rest, no? Ano pa bang Yun lang yung nahuhugot kong energy eh. Sa 4 na cards na to eh. No? No? Basta I feel like you are building something new. You are building what's yung mga na-stuck mo dati na ngayon mo talaga siya ginagawa ng paraan para ma-build because of this 9 of Swords and the Queen of Cups. Hindi ko mapagdidikit na to dito yung ibang card kasi obviously yun lang yung energy nakikita ko na parang ayaw mo na doon sa ma-chaos, magulong situation. Gusto mo lang gawin kung gusto mo lang mag-move forward, gusto mo lang mag-explore, gusto mo lang gawin pa yung mga dapat mong gawin, dati mo pa dapat ginawa, ganong energy yung nakikita ko dito sa Sagittarius, no? Alright, so, bibigyan na kita kung sino yung talagang best match mo, no? Bahala ka na kung gusto mo pang mag-focus sa iyong relationship, but sasabihin ko lang kung ano yung soulmate ng ating mga Sagittarius. So, bibigay ko muna sa inyo kung sino ba talaga ang isang Sagittarius kapag nagmahal. Okay, so Sagittarius ay all about freedom, curiosity, chasing what next to explore. Ganyan sila. Mabilis silang ma-fall sa mga bagong experiences at sa mga bagay na exciting. Ganyan po ang mga Sagittarius. Sagittarius needs someone who gives them space nang hindi pinaparamdam sa kanila na sobra sila. No? Gusto ng isang Sagittarius yung sumusuporta, no, sa pagka-independency niya. And ang soulmate ni Sagittarius ay si Aquarius. Yes, Aquarius po. No? Hindi kasi nila dalawa kinokontrol yung bawat isa. At ito ang connection na parang natural lang para sa kanila, no? Feel ng Sagittarius na free sila maging sila at ang Aquarius naman ay feel na naiintindihan sila ng isang Sagittarius, which is very nice kasi pares silang gusto ng freedom but merong parang secure, no? Security, parang hindi naman security, let me say grounded, no? Ako din, gusto ko din yung mga ganun. Yung free ka, pero free ka, hindi ka mambababae, manlalalaki, no? Gusto ko yung free akong gawin yung gusto ko, pero alam ko yung limitation ko, parang ganun. Gusto ko yung ganun makakaintindi din sa akin. Pero hindi ko naman reading yon. So, alright. Thank you, Sagittarius. Stay tuned lang ha, tignan mo yung huli para mas maintindihan mo yung ibig sabihin ng sun, rising, and moon sign mo. Alright. Thank you. Okay, now let's move to Capricorn. So, itong reading na to is energy lang, no? Para sa iyo, Capricorn. And, stay tuned hanggang sa huli para makita mo at malaman mo kung ano yung ibig sabihin ng Sun, Rising, and Moon sign, as well as Venus. Ilagdag ko na rin si Venus nyo para naintindihan nyo minsan yung mga sinasabi ko na Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Yung ganon. Okay, so this is your reading for the mid of April. Only takes for resonate with you and leave what doesn't. Capricorn and the cross watchers, thank you so much for staying in my video. And now let's see the energy of Capricorn. For Capricorn, meron tayong new moon today, no? Today is the reset. Maganda mag-manifest, no? Manifest kayo kung ano mga gusto nyong i-build, buuhin, no? Kasi may new moon tayo ngayon. Alright, for Capricorn. You have the Sun. You have the Empress. Wow. You have the Hierophant. And you have the Ace of
Swords. Wow, very nice energy, no? Nakikita ko talaga dito. Wow, nakikita ko dito. Okay, pakita ko sa'yo. The Sun and the Empress. The Empress and the Sun. Woo! The Hierophant and the Ace of Swords. Okay, isa-isahin natin to. Maganda to kasi madami akong masasabi dito sa mga cards na to, no? So, nakikita ko dito kay Sun at saka kay Empress is, Sun muna tayo, no? Ngayon yung parang, ngayon ka malakas talaga. No? Ngayong mid of April. Yung energy mo, malakas ang energy mo na parang energy ng pag-aayos ng iyong personal space. No? No. At I think itong personal space na tong energy na to na magdadala sa'yo ng personal space is magbibigay sa'yo ng linaw or clarity. Mental clarity, emotional clarity. Wow, Capricorn. Ganda. I claim it, I claim it. No? So, I think sa relasyon naman, mas pinapahalagahan mo ngayon yung mga taong nagbibigay sa'yo ng kapanatagan. No? Kapanatagan. Dahil kay the Hierophant and the kay Ace of Swords. Yung, mas pinapahalagahan mo yung mga ganun tao, yung nagbibigay sa'yo ng calmness, yung nagpapa-soft ng iyong aura, yan, yun yung pinapahalagahan mo ngayon. Hindi yung mga taong humahanap lang ng gulo sa'yo, no? Yun yung pinapahalagahan mo ngayon. Very nice energy. Okay. Dito sa card na to, kay Sun, tsaka kay Empress, tsaka kay Hierophant, tong tatlo na to, parang talagang tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-akyat, no? Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-akyat kung ano yung mga gusto mong buuhin, Capricorn. No, dire-diretso ka, very nice energy. Dire-diretso ka pa rin sa pag-akyat kung ano yung mga gusto mong i-build o yung mga na-build mo na, akyat ka pa rin. No? Magandang energy. Ganda kasi may tatlo kang major arcana tapos yung isa pa is Ace of Swords. Wow, nakita mo yun, sinaffle ko yun, no? At nakikita ko kay Hierophant at saka kay Ace of Swords is malalim ang iyong spirituality. No? Parang mas connected ka sa iyong ancestor, sa iyong kung sino pinapaniwalaan mong God, divine, mga ancestors mo, yung mga ano ka, spirituality ka nga. No, yun yung nakikita ko kay the Hierophant and kay the Ace of Swords, no? Na binabalance mo naman. May balancing. Ako nakikita dito. No? Because I'm using the Star Tarot sa'yo. No? So, maganda. No? Alright. At nakikita ko dito puro purple eh. Blue and purple. Colorful. Honestly. Kita mo to, oh, purple siya, oh. Diyan. You know, purple siya. Daming purple ako nakikita dito. Colorful talaga. No, I think mas maganda gumamit ka ng mga matitingkad na kulay. Especially purple. No, Capricorn. That's what I feel. Try mo lang. Lalo na ngayon, new moon ngayon. Malay mo, pasok sa yung mga lucky. So ako rin, dahil Capricorn ako, maghanap ako ng matingkad na purple dyan. Or yellow or gold. Wala akong gold na damit, pero yellow na lang. No? Alright, so tignan natin kung ano yung soulmate ng ating mga Capricorn. Ano yung match na soulmate para sa ating mga Capricorn? Ito pala. Okay, so first, titignan muna natin kung ano ba at paano ba magmahal ang isang Capricorn. Si Capricorn po ay isang disiplinado, loyal, and deeply intentional kapag nagmahal. They don't open up easily, pero kapag nag-open up sila ng totoo, no. Pag nag-open up sila, ay totoo. Hindi sila humahanap ng pangmadali ang relasyon. Gusto nila ng stability, trust,
sa connection. Pero minsan ay sa sobrang focus sa pagbibuild ng solid na connection, nakakalimutan nila na ang love ay dapat natural na nararamdaman, hindi puro lang structure. Capricorn needs someone na magpapasoften sa kanila, na walang distraction sa kanilang goal. Yung relasyon na may respeto sa ambition nila or pace nila kung paano nila ginagawa yung mga ambition nila or paano sila nagbi-build ng kanilang mga goals. Yun yung gusto ng isang Capricorn. At lalo na yung respeto ang kailangan nila sa ambition nila, sa mga bagay na pinipilit nilang buuhin. Dahil kapag nabuo niya yon, kasama palagi doon ang taong mahal niya. No, kasama niyang inaakyat, no? Kasi panay ang akyat ng isang goldfish. Goat kasi si Capricorn. No, isa siyang goat sa bundok. Alam niyo ba yung goat sa bundok na umaakyat, tapos doon sila nagano? Ganun ang Capricorn. No? So, ayaw nila ng distraction. Gusto nila may freedom sila na hayaan mo sila na gawin kung ano yung mga gustong goal nila. Dahil kapag umangat naman yan, napunta yan sa taas, umakyat yan sa taas, kasama kayo doon. So, ganyan ang mga Capricorn. Ang soulmate ni Capricorn ay si, of course, wala nang iba kundi si Virgo po. Yes, Virgo brings the consistency, effort, and attention to details na binavalue talaga ni Capricorn. Naintindihan nila ang needs ng isa't isa habang nagkikreate ng stability and trust. Capricorn feels support and understand by Virgo, and Virgo feels secure and appreciated. So, ayun ang soulmate mo, Capricorn. Stay tuned dahil sa huli, explain ko sa iyo kung ano ibig sabihin ng Sun, Rising, and Moon, as well as Venus signs. I-explain ko yun sa inyo. Actually, na-explain ko na yung kahapon, dadagdagan ko na lang siya ng konting explanation na mas mabilis dito sa video natin na ito. Thank you and see you in my next video. Or see you in the last video. Now, let's move to Aquarius. Aquarius, this is your reading, energy reading for the mid of April. Only takes for resonate video and leave what doesn't. So, stay tuned lang, Aquarius, dahil i-explain ko pa ulit or ng mas konti pa yung explanation natin sa isa nating video kahapon. Check mo na lang tungkol sa inyong Sun, Rising, and Moon sign, kung ano ibig sabihin nun sa inyo. Okay, but now, bigyan mo na kita ng iyong energy for this mid-April. For Aquarius, only takes for resonate video and leave what doesn't. For Aquarius, please. The Ten of Swords, the High Priestess, the Nine of Pentacles, and the Nine of Cups. Okay, okay po. I think, wala akong nakikita ditong anything na sword. No, walang sword. Only pentacles and only a cups. No? Dahil ang swords mo, meron dito, isa, pero 10 na to. 10 of swords na. So, ibig sabihin, meron ka ng clarity. Malinaw na sa'yo, no, dahil kay the High Priestess din, malinaw na sa'yo yung mga bagay-bagay at mas magiging madali para sa iyo na ang magpaliwanag or maghikayat ng iba. So maganda itong gamitin, no, para sa iyong boses, no? Sa iyong boses dahil kay the High Priestess. Pero kailangan kabaitan lang. Dahil si High Priestess, kapag hindi ka mabait dito, no, pag di ka mabait dito, 50-50 yan si High Priestess. 50-50 yan. Pag di ka mabait kay High Priestess, di rin mabait ang babalik niyan sa'yo. Pero kapag mabait ang ginawa mo, mabait din ang makukuha mo. Ganyan si the High Priestess, no. Hindi palaging, kumbaga si High Priestess, black and white yan eh. Yan, no? Black and white yan. No? Hindi lang yan white. Hindi lang yan white. Meron din siyang darkness na ibinibigay para matuto tayo. Anyway, when it comes to relationship naman, or anything family ba yan,
interesado ka sa mga taong merong kakaibang pag-iisip. Ayan o. Ten of Swords, and itong si, Nine of Pentacles. No? Interesado ka. Yun yung hinahanap mo ng isa pang Pentacles dito. Yun lang nararamdaman ko dito, Aquarius, no? Bang interesado ka na, na malaman, mas interesado ka dun sa mga taong kakaiba mag-isip. Yung may mental connection at parang mas mahalaga yung parang mas mahalaga sa iyo yung parang ayun nga yung emosyon dahil dito kay Cups other than sa physical. Yun yung aking nakikita dito. No, nakikita ko din dito dahil ito si Nine of Cups, no, tignan mo yan. Kung trabaho to or career, may chance ka na umangat sa buhay or mas umangat sa buhay kung gagamit ka ng mga tools. Ayan, no, tignan mo, hinahawakan niya yung tools, iniipon-ipon niya, yung may mga material or tools. Ikaw na bahala doon, ha? Ikaw na kung saan mo ilalagay yan kasi hindi ko naman alam lahat ng mga ginagawa ninyo. So, mataas ang energy mo, yun lang makikita ko dito dahil you have the 10 of Swords already, no? Wala, hindi yan 7, hindi yan 6, no? Magandang energy, Aquarius, very nice. Alright, so tignan naman natin kung ano ang best match na soulmate para sa ating mga Aquarius. Okay, first tignan niyo muna sa mga cross-watchers ng Aquarius or may mga relationships Aquarius or mayroong mga rising sign ng Aquarius. Papakilala ko sa inyo kung sino kayo at sino ang Aquarius. So, marami nagsasabi sa Aquarius, no, na malamig daw sila, alam mo yun, mahirap intindihin at mabilis mag-detach. Pero hindi yun ang totoo. Ang isang Aquarius ay hindi kailangan ng taong babaguhin sila. Ang gusto lang nila, yung taong naiintindihan or makakaintindi, no, ng kanilang pag-iisip, the way silang mag-isip. Yung taong nakakaramdam ng freedom, hindi ng control. Dahil kapag kahanap or nahanap yon ni Aquarius, yung taong na iyon, hindi sila basta-basta nagpo-pull away or nagde-detach sa tao na iyon. Okay? They stays in their own way. No? Nag-i-stay sila sa kanilang sariling way nila. So, ito ang hindi naintindihan ng karamihan sa mga Aquarius. So, now, ang soulmate ni Aquarius ay hindi mo mahahanap sa sun sign mo, kundi sa iyong moon sign. Dahil ang moon ay nagre-reveal din ng kung paano ka magbigay at kung paano ka mag-receive. So, ang soulmate ni Aquarius is si Gemini. Yes po, dahil si Gemini, no? Dahil sa namamatch silang dalawa ng curiosity at communication style. Yun match sila doon. At sa pagmamahal nila, sa pagkakaroon ng freedom sa relationship, no? Silang dalawa. Kinikip nila ang involving situation nila sa isa't isa para mas magaan ang relasyon po nila. So, once again, ang ka-soulmate po ni Aquarius ay si Gemini. So, stay tuned, Aquarius. Check mo yung huli para malaman mo yung sun sign, rising sign, and moon sign, as well dadagdag ko si Venus sign. Alright, thank you, and see you in my next or on the last video. Let's move to Pisces. Pisces, this is your energy reading for the mid of April. Titigan lang natin yung energy mo. Once again, this is Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. All it takes will resonate with you and leave what doesn't. And please stay until the end. Huwag mo na tong total lang dito ka na rin naman. Humayo ka na from Sagittarius, no, hanggang dito. Panoorin mo na hanggang sa huli, Pisces. Thank you. Alright, so, energy for Pisces. For Pisces, please. Oh. Alright.
have the Queen of Cups, the Six of Swords, the Nine of Swords, and the Wheel of Fortune. The Wheel of Fortune. Self-worth. Ha? Six of Swords is nagpapahinga from the mental stress or mental, from the foggy sa mga gulo, no? Pahinga. Relax mo na ngayon yung utak mo. Self-worth ang nakikita ko dyan. So, ayan, sa card na yan, no? And then, ipagkasama natin si Queen of Cups and the Six of Swords is nakikita ko rito. Even though na may mga foggy ka noon, mas maganda na, since nagpapahinga ka na, magkakaroon ka na ng clarity, no? I think this is the about time for you to start, no? Na ilabas mo naman yung I think yung ikaw talaga as your sun sign, no? This is it, no? This is it. I think mas focus ka ngayon sa iyong sun sign than sa iyong rising or moon sign, no? So ipakita mo yung talento mo, yun na nakikita ko dito dahil kay Knight of Swords and kay Queen of Cups. And the Wheel of Fortune is about time for you, no? It's about for you. Kumbaga, complete of the, let me say na lang, ito is parang complete of the cycle mo, or we can say this one is, this is also about the karmic, no? Karmic lesson. Natuto ka na. Yun ang nakikita ko dito. Natuto ka na. Meron pa rin, may maaari ka pa rin, mabuo na malalim na connection. At doon sa connection na yon is magkaka-interest ka dahil yung sa bagay na yon or sa tao na yon is nandoon yung fashion mo. Yun yung nakikita ko dito. And dito kay Queen of Cups and the Nine of Swords. And I believe, no, na dahil may clarity ka na, when you have the enough clarity, nang hindi na foggy, enough clarity, alam mo na kung paano mag-isip, may mga idea ka na, magkakaroon ka ng creativity, and dito sa gantong bagay, ganun sa bagay, is also abundance yan, okay? Pisces, yun nakikita ko sa energy na ito. Abundance yan pag may ganon. No? Yes. And then, of course, you're ruled planet by Neptune, and nandun pa rin yung mga dreaming, ganun yung nakikita ko dito. May mga madidream ka pa rin about sa spiritual awakening or spiritual energy mo, Pisces. So, on this reading, yun muna yung bibigay ko sa yung energy mo dahil yun lang din naman na nakikita ko. Hindi tayo magdi-deep kasi nga, sabihin ko kung sino yung talagang soulmate mo. So, alright, Pisces. First, papakilala ko muna sa inyo kung paano pumahal ang isang Pisces, no? Mga cross-watchers dyan, or meron kayong rising, kayo din po ito, makaka-resonate din to sa inyo. So, tignan natin yung sino ba at paano ba magmahal si Pisces at kung sino ang soulmate ni Pisces. Alright, si Pisces ay soft, intuitive, deeply emotional, hindi lang sa love ang gusto nila, kundi yung communication, na halos walang salita o word na pwedeng magamit doon or ma-describe doon, no, sa pagmamahal nila. Kasi mas na-fall sila sa energy. They fall in love with the energy, baby. Hindi sa words lang. Alright? There's a fantasy at pag-ignores, no, ni Pisces. Doon nagkakaroon si Pisces ng parang
hindi niya nakikita yung mga real, no, yung mga totoo, dahil sobrang fantasy niya, no. So, Pisces ang taong, kailangan ni Pisces ng taong mag-ground sa kanila at hindi sina-shutdown ang emosyon nila. Kumbaga yung tao na, hey, gising, no, gising ka. We can be together, we can love each other, we can cuddle, we can do this and that. Yan, mga Pisces, no. Pero, kailangan pa rin natin ng real, let me say, real work, real job. We have to be real in some way, ganon. No, kasi minsan overwhelmed yan sila na, minsan mo yun, nalulunod sa dagat ng ganon. No, so ganon sila. So kailangan nila ng tao na grounded din, no, or ano sa kanila na ganon na, Pisces, I will love you the way you are. I will love you kung ano kang klase, malalim ka, mamahalin kita, pero merong time para sa fantasy at may time para sa katotohanan o real. Okay? So, yung taong nakakaintindi sa mga Pisces na hindi naman sila too much. Yun yung kailangan niya. Gusto lang nila ng stability with softness. No? And syempre, soft, lambing-lambing lang din naman yan silang mga Pisces. So, ang soulmate ni Pisces ay si, dalawa po. Cancer or Scorpio. Yes. Pumasok si Scorpio. Yes. Cancer and or Scorpio. Dahil pares silang mga water, di ba? Mga tubig sila. Water element sila eh. No? So, dahil may parehas silang meron silang parehas na emotional depth or marunong sila sa emotional depth. Pero, yun yung parang magbibigay sa kanila sa isa't isa ng intensity na which is yun ang gusto ni Pisces. Intense relationship, intense connection. No? So, parang, yun nga, magbibigay ng intense city, pero magbibigay din ng protection. No? At loyalty. Kadalasan yun naman talagang gusto ng mga water sign. No? So, yan, Pisces, once again, your soulmate, dalawa, maaaring si Cancer or maaaring si Scorpio. Alright, Pisces, stay hanggang sa tapusin mo na, konti na lang naman. So, that's your reading for the mid of April. And, enjoy the explanation ng konti lang naman para sa iyo or sa inyong lahat na signs. Alright, thank you and see you in my next video. So, alright guys, thank you so much. So, lang po, continuing lang po ito sa ating video na ginawa kahapon para sa ating sun sign, rising sign, at saka ng moon sign. Dadagdagan ko na lang po dito sa video na ito ng Venus sign, kung ano ibig sabihin. So, kadagdagan lang po ito mula doon sa video natin kahapon. Kung gusto nyo tignan yun, pwede po kayong mag-cross-watch doon sa video na in-upload ko kahapon na nandun sila Leo, andun si Virgo, nandun si Libra, and si Scorpio. Yung video na po na yun, na grupo na yun. Alright, so, pakitignan na lang po ito habang pinapakinggan nyo yung sinasabi ko. So, katulad nga po sa video doon sa kabila, no, dagdag ko na lang din po ito. Alright, start tayo sa sun sign. So, si sun sign nyo, ang pagkatao nyo, at kung sino talaga kayo. No? Sa madaling salita, sun sign is ang inyong, no? Kung saan kayo pinanganak, kung anong oras kayo pinanganak, at anong araw kayo pinanganak. Identity nyo yan. So, sa madaling salita is, ang sun sign ninyo is ang inyong past. No? So, para makarelate po kayo dito sinasabi ko na to, panoorin nyo po yung video. And si rising sign nyo naman, ang inyong social identity or pintuan. No? Sa madaling salita, ang rising sign nyo ay ang inyong future. Dahil ang rising sign, no, ang nagpapakita kung paano kayo kumilos sa ating 3 dimension. No? Base sa kailangan nyo, hindi dahil yun talaga ang gusto nyo.
Okay? Kumbaga, ang rising sign ninyo ang isang story sa pinikula ng inyong sariling buhay. So, kayo ang character sa pinikula, sa story nyo, sa isang movie, or sa isang pinikula. Alright, so moon sign naman ang inyong inner, ito ang inyong emosyon. Kung paano kayo magbigay at tumanggap ng pagmamahal at emosyon, or paano kayo nakakaramdam. Yun yung emosyon ninyo, which is yung inyong moon sign. Si Venus naman ang inyong parang nagsasabi sa inyo kung ano ba talaga ang kailangan nyo para maramdaman mo ang fulfillment sa isang relasyon or sa isang bagay. Si Venus yun. Kasi si Venus is about romance, love, no? Affection. Ganon po si Venus. No? So, itong apat na po ito, memorize nyo lang yung ibig sabihin nito, mas maiintindihan nyo. So, pwede kayo cross-watch na lang sa mga ibang sign, no? Halimbawa, ako, alam ko na yung sarili ko. Yun yung sun ko eh. Alam ko na yung sarili ko. And then, ano ba yung madalas kong nagagawa? Or madalas kong ipinapakita sa ibang tao? No? Yung parang, ano ba yung social identity ko? Ano ba yung rising sign ko? So, for example, ang rising sign ko ay si Cancer. No? So, yung pinapakita ko sa mga tao, sa paligid ko, or sa labas ng, ano mo yun, public, or basta pinapakita ko sa ibang tao, no? Is yung Cancer sign. Yun, kasi siya yung rising sign ko. So, si Cancer is emotional yan, di ba? Si Cancer is grabe yan mag-care, no? Lalo na sa mga friends nila. Yan. So, ganun din yung ipapakita ko as a rising sign ko, si Cancer. Ganun din yung ina-apply ko or binibigay ko sa ibang tao. No? Then, si Moon naman yung parang nagpupush sa akin gawin yun. Kasi si Moon nga is about doon kung ano, paano ka magbigay at paano ka tumanggap. No? And then, sa pagmamahal naman, yan. Parang si Venus ang tumutulak at bumubulong sa atin na kung paano, alam mo yun, kung paano i-fulfill or paano tayong makaramdam ng pagmamahal. Ganon. So, I hope na nakatulong po sa inyo and naintindihan nyo po na ng konti no, kahit paano yung inyong Sun, Moon, Rising, as well as Venus placement. Alright, so good luck everyone and go na po kayo. Mag-cross-watch na kayo. Check nyo na po. Kung gusto nyo i-check yung birth chart or natal chart nyo, punta lang po kayo sa astro.com or astroseek.com. Yung dalawa na po yun. Pwede nyo i-check yung birth chart nyo doon. Makikita nyo doon kung sino yung inyong, ano yung rising sign nyo, ano yung inyong moon, mga planeta, kung ano yung mga planeta yung pinanganak kayo, kung ano yung mga planeta doon sa inyong chart. Alright, so maraming salamat po and see you in my next video.